Haba. Matthew chapter 1, verse 1 to 6. Alam niyo po ito po yung genealogy or family tree ni Jesus. And let's start. These are the ancestors of Jesus Christ. Was the father of Judah, and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah. Tamar was their mother. Perez was the father of Hezron, and Hezron was the father of Aram, and Aram was the father of Amminadab, and Amminadab was the father of Nahshon. Nahshon was the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz. Rahab was his mother. Boaz was the father of Obed. Ruth was his mother. Obed was the father of Jesse. And Jesse was the father of King David. And David was the father of Solomon. And his mother was the widow of Uriah. Amen. Sabihin ka sa katabi ng haba pala ng lahi ni Jesus. Sabi po ni Nick Peters, isa sa mga biblical scholar, the family tree or the genealogy of Jesus is very important to the ancient Jews. So yung mga unang panahon. And sabi niya, you have to establish a pedigree. Diba, pedigree, parang sa aso lang yun, no? Or lahi in the ancient world, if you will observe the likes of Abraham, Jacob, napansin natin Isaac, and David. Meron po akong ikaw-kwento. Ano yun? Sabihin mo. Sino nakakita ng networking business dito? O yun namin, networking. Ano ko na tanong sa inyo? Do you know your grandfather? Sabi ko bakit kaya? Sino may alam dito kung sino ang pangalan ng kanilang lolo? Pero masyado. Ako, ang sabi lang ng nanay ko, Benito. And the rest is history. Hindi ko na siya kilala. Di ba? Eh kung sabihin ko, ang lolo ko ay si Henry C. Eh, di ba? Si Henry C, kahit yung kaapo-apuhan, apo sa tuhod, apo sa balakang, apo sa sahig tuturo, siguro Henry C will be long remembered. Do I hear an amen? Ayan. Bakit po? Sabi ko sa akin, bakit? Eh kasi si Henry C nag-build up ng kanyang business empire at saka ng legacy. Sabihin nyo, legacy. Di ba? Ang legacy ay isang value na hindi matatawaran at hindi talagang matagal ka bago mamalimutan. Di ba? Katulad ng mga angka namin na Aquino at saka Coangco. Di ba? So, parang may nag-react. Di ba? Sa apo ni Bimbi, who knows Bimbi? Di ba? Sa apo ni Bimbi, Jack na malalaman nyo at kilala nyo dahil sa political naman yun. Ako sa Babaw side, si Noel Babaw, napapo pala, kami din na Julius Babaw. Sino nakakakilala ni Julius Babaw? Ayan, di po ba sa ABS-CBN? At least, alam na namin yung genealogy namin, ano, yung lahi, di ba? Mga showbiz type. Si Julius Babaw, taga-ABS-CBN, taga-pagkatid ng balita, di ba? Si Noel Babaw, ano ba maganda sa ABS-CBN? The FBS, Fiscal Young Servant, Central Mall, si GMN. Tagapagtawid ng magandang balita. Oh, di ba? Okay,
Diba? Kaya, at least kung palapag yung aming mentor, si Brother Paul. So, kami ni Julius, at least alam na namin. So, ano po ba gusto nating tumbukin dito sa genealogy o sa lahi ni Jesus? Sa mata po ng tao, makikita natin na the likes of Henry C. Jack, makikilala natin, di po ba? Pero, sabi nga po sa Bible, except for a few good men mentioned in Matthew, yung iba, hindi na natin kilala, no? Yung nakita ko kayo habang binabasa niyo, parang bored na kayo. Di ba? From Aminadab, sino ba si Hester? Sino ba si... Meron pa binabasa kayo Salmon. Taas ang kamay ng nakabasa ng Salmon. Okay, tuna belly. Wala? Oh, itong verse na to, napaka-boring, ano? Isa sa mga boring na pero sabi nga ni mga Bible scholar, ito daw yung kailangan malaman mo para ma-fulfill mo o ma-appreciate mo ang Christmas. Kung ang Christmas sa iyo ay si Jesus lang at saka shopping, hindi daw. Dapat ma-appreciate mo yung genealogy ng ating Panginoon. Sa genealogy ni Papa Jesus, sinasabi na he came from the tribe of Judah. Yan. So, matindi ang male lineup niya, di ba? Jacob, Judah, Solomon. Napansin niyo may mga babaeng na-mention, no? May na-mention ba itong Ariel? Meron? Na-mention doon, di ba? Yung si Tamar, sino ba? Si Rahab, si Ruth, at saka si the mother of Uriah. So, sa tingin niyo, bakit singit lang? Sabi niyo, bakit? Ay naku, sa panahon na pala noon, ang mga babae ay parang mas mataas lang ng konti ang level o class sa baka. Nakakita na kayo ng baka? Ayun. Parang sila ay parang mga furniture lang sa bahay. At sabi nga ng mga Bible scholars, the women mentioned in the genealogy of Jesus are Gentiles. Sabihin nyo, Gentiles. And Moabites. Hindi natin kilala yun, ano? Sila yung mga mabababang uri. Kung mayroong second, third, fourth, fifth class na babae, sila yung 6 o 7 citizen of the world. Sabi ko nga, parang possessions lang. Kaya pala, iniisip ko, kaya pala tawag sa mga babae, mga jigs. Walang tumawa, hindi nakakatawa. Huwag na lang. And do you know that Filipinos are considered Gentiles? So mababang uri lang tayo kasi ang mataas na genes nun ang Jews. So what's the point of all this women and genealogy thing, mga kapatid? Bago pa pala dumating si Jesus, ipinakilala na niya na meron siyang imperfect family. Ito yung paborito ni Brother Jonathan. Meron siyang dysfunctional family. Sabi nga, say dysfunction. So sa lahi ni Jesus, ando na yung tinatawag na problema sa pamilya. So ang sabi ni Jesus, ang pamilya ko ay perfect. So if God would put an ordinary people in the genealogy of Jesus, then that means God uses ordinary people in extraordinary ways. My point, brothers and sisters, is the simple letter P-K-Y. Sabihin niyo, P-K-Y. Katulad din yan ng lagi kong sinasabi niyo, L-O-V-E. L-O-V-E. Ngayon naman, P-K-Y. I see. Hindi pa kumain ng mga anak kong mga klase. P-K-Y. Ayan, galit na. Be kind to yourself. Ayan. Don't look down on yourself. Don't belittle. Huwag niyong maliit-liit. Kahit maliit na kayo, kahit 4-5 na kayo, 5-7 ang tingin ko sa inyo. Do not limit yourself. Do not say no to every blessings.
that God wants to give you. And do not ever say, ako, eto lang ako. I don't deserve love kasi blah 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 because I am just an ordinary woman or man. Sino nga ba po itong si Tamar? Who is this woman Tamar? She was mentioned in the Bible not a wife or just a woman, di ba? Tamar is, ang sabi nga, the cursed woman. Naging interesado po ako kay Tamar. Bakit? Sa ganda ba ng picture na yan? Pag hindi ka naging interesado, hindi. Nag-isip ako, nag-Google, nag-Twitter, and then bumagsak din ako sa Bible. Nung binabasa ko po yung Bible, sabi ko, interesado ako dito kay Tamar. May ipag-isip ko, Bible ba itong binabasa ko? At parang FHM at saka S-square, kung sosyal. S-square ba yun? S-square. Kung sosyal. Sabi ko, Bible ba ito? Parang hindi Bible. Pero nang pag-isip-isip ko, God, gusto lang ni God transparent. Kasi kung nakikita niyo po sa Genesis 38, masyadong graphic yung kwento na Tamar. Pero ngayon, ikukwento ko dahil may mga bata. Gagawin na lang natin edited or NTCRB edition. Si Tamar po, siyempre maganda yan, babae. Si Judah po, may anak, si Huwag nyo nang sabihin sa akin kung anong tunay na pangalan. Dito, ER Estrada. Baka dito nakuha yung pangalan o yung word na, tama ba bro John? Yung to err is human. To forgive is divine. Kasi ang pangalan ng unang anak ni Judah, si Si pinakasal niya kay Tamar. Si Tamar. Si Tamar ngayon, nag-asawa si nga. Ang nangyari, wicked si isa siyang masamang tao. Naku, pinurusahan na kayo siya ni Lord. In short, namatay si Noon, hindi pa umiyak ang mga bata. Ganito. Ganyan. Ipinanganak naman si Onan, the barbarian. Hindi, si Onan. Kapatid yun ni sa mga panahon noon, pag namatay yung isang kapatid mo, ikaw naman ngayon ang mag-aasawa kay Tamar. Si Onan, hindi makagawa ng baby. Kasi nga, hindi na type si Tamar. So, pinatay na naman siya ni Lord. Namatay. So, nalungkot na si Judah. Sabi ni Judah, ibibigay ko pa ba yung pangatlo kong si Sheila? Parang babae pangalan. Hindi na. So, hesitant siya. Sa madaling salita, namatay yung asawa ni Judah. Habang naglalakad si Judah sa bukid, galing sa farming, nakatisod siya ng prostitute. Nakatisod. So, nagkaroon ng one night stand. Ganyan. Nakatisod siya. So, sabi hindi niya alam na si Tamar yun. Just to produce a son, ang ginawa ni Tamar, sinijus niya si Judah. And the rest is history. Tamar produces a twin. What's sinabi ba ang twin o dalawa? Si Perez and si Zerah. Ayun. Si Perez ang may direct descendant kay Jesus. Pero nakalagay niyo, noong unang panahon kasi pag buntis ka at wala kang tatay, papatayin ka. Pero wag ka. Sinabi ang magandang witness ni Tamar ay ganito. Pinakita niya yung identification card ni Judah. Kasi bago pala sila magganon, yun nga, magganon, ni Tamar tsaka ni Judah, hiningi niya yung cord niya at saka yung kanyang walking stick na palatandaan, yun si Judah. Kaya walang nagawa si Judah. Isinilang si Perez. Ayan. So alam niyo na ang kwento ni Tamar? Ayan. Basahin niyo na lang sa bahay pag uwi niyo dahil masyado talaga graphic. Ayan. So mga kapatid, ang
Ang gusto lang sabihin sa atin ng ating Panginoon ngayon ay nandun sa Kanya yung issue na imperfect family. Pero kung sasabihin nyo at itatanong sa inyo, at tatanungin sa inyo ni Lord, tatanungin nyo si Lord, Lord, bakit gano'n, di ba? Parang magawa kang sabihin, ano kaya sasabihin ni Lord? Pero wag ka, sasabihin ni Lord, that's my great-great-great-grandmother, Tamar, my lola, and my family. So hindi niyo makikita yung kasabihin, kay Margarita, sa Espanyol, girls sa Forbes Park, at Lotay ang tawag kay Judah. Kasi pag tinanong daw si Perez, ano tatawag mo kay Judah? Si Lotay. Bakit Lotay? Lolo ko na, tatay ko pa. Kasi di ko ba si Tamar ay kanyang hipag. So, I guess, sabi ko nga, if we ask Jesus, hindi niya sasabihin o hindi niya itatakwil ang nangyari kay Tamar. The genealogy indicates that anyone can be used not only for that purpose, it can also be used in our sinful action. We should not seek the sin. When we do it, it cannot overturn the purpose of God. Sabihin po, purpose. Sabi nga po ni Mark Batterson, isa ding biblical scholar, and I quote, the biblical actions of Judah and Tamar was wicked, but the child does not bear the blame. The child was not used to bring out, but was used to bring out the righteousness of for all people. And the child is you and I, and the children in us is equally important to God. Sabi nga po sa Galatians 3, and it says, you are a child of God, of Abraham. You have been grafted into His genealogy. And His church is your family. It is your messed up family. And we are children of God. Sabi ko nga po sa John chapter 1, we are all sinners. And as many have received Him, to them He gave the power to become the children of God. So you cannot imagine how important us to God's family. And you have the divine, sabi nga, we have the divine genes of Almighty, and you are the infinite value. And you are infinite value to God. And Jesus will end up saying, be kind to yourself. And God and I, sabi ni God, is bigger than these scandals of historic and biblical proportion. And in spite of it all, lola ko pa rin, sabihin ni Jesus, lola ko pa rin si Tamar. Meron akong kwento. Pwede mo ba magkwento? Yes! Parang inaantok na. Pwede? Yes! Pagkatapos ng misa ng isang pare, hindi si Father Erwin, kasi si Father Erwin hindi ganito mag-class. Father Erwin, may isang pare, sabi na, mga parishioners, are you ready to find Jesus? Handa na ba kayong hanapin niyo si Jesus? Siyempre, sasabihin ng mga parang, ready na po, Father. Paglabas na, may isang lasing na gagawin. Sabi na, Father, gusto ko lang makita si Jesus. Ganun ba? So, alam mo pare, nalasing yung parishioner. So, instead na wising ka ng holy water, dinala niya dun sa malaking, alam mo may mga malalaking baptismal form, parang balon ng tubig. So, sige, hanapin mo si Jesus dito ginano nyo. Di, syempre, kukulmagan, biglang ginangat. Ano? Nakita mo na si Jesus? Father, niya-ninag, hindi ko makita. Siguro, ganito. Pinagalang pa na. Tagal. Medyo kumakawag na yung kamay nung lasing. Sabi na, Father, hihingal-hingal, nasisingaw-singaw. Father,
siguro ito ba bang dito nahulog si Jesus? Sabi niya, doon lang ba? Sabi niya. So mga kapanalig, are you ready to find Jesus today? Do I hear an amen? Amen. Saan niyo ba huling nakita si Jesus? Sa palengke, sa balon, o sa isang desperasyon, o sa isang sitwasyon na desperate? Jesus is found when our head is under the water and we cannot breathe and we're crying for help. Parang, Panginoon! Alisin mo na ako dito sa balon ng aking kasalanan. Ang ipakikilala ko po ngayong gabi, ngayong umaga, ay isa sa malapit sa aming puso. Siya po ay halos malunod na sa balon ng tubig ng kasalanan, pero mukhang nag-enjoy at ayaw nang lumusog hanggang sa nailigtas siya sa grasya ng Panginoon. Ang babae namin ipakikilala ngayon ay mahal namin, pero gagawin kong relax ang mood kasi medyo heavy ito. Medyo humawa kayo sa inyong mga sila kasi i-relax ko lang. So, medyo magpa-props ako. Ang gagawin ko ngayon, magboyabuta ako para at least may dating. Ang galing ko yung magboyabuta ako ngayon. Pakilagay na ng mga props. And ladies and gentlemen, let's welcome the Bugs! The Bugs na ngayon para ron. The Bugs! Ayan. Medyo i-relax ko lang yung mood kasi medyo heavy itong ating interview portion. Udoblehin ko lang, hindi ako makakakita. Hindi ba? Welcome to us! Ang ipakikilala ko po ngayong umaga, this is live from ABS, Channel 7. Ay isang babaeng nakilala namin at halos kapamilya na na. So, with the love of the Lord, let's welcome Ate Teng Manig! Hello! Talaga po, umipek na rin ha. Sinaksakan namin na anesthesia ito. Magandang umaga, Ate Teng, kinahirap. Ayan. Kasi naman narinig ko kanina, ay, masyonda na siya. Ay, hindi naman. Kasi po, sinabi ko Ate Teng kasi sa settle down, ayan. Ganyan talaga. Lamig dito sa studio. Hindi ako narinig. Hindi, okay lang. Ganyan talaga. Parang chubico. So, si Ate Teng po, kumusta Ate Teng? Maraming salamat sa pagpapaunlak. Dahil sabi niya, bawal ang nosebleed sa interview ko dahil alam mo na, sabi ko hindi, pangmasa at pangbata. So, magandang umaga po at welcome sa Feast Central Mode niya. This is The Bugs. Sabi ko sa kanya, walang English ha? Baka hindi ko mag-gets lahat na sasabihin. So, Ate Teng, kumusta? And siguro mag-umpisa na tayo. Tell me about your family tree, yung genealogy mo. Ay, huwag na, mahaba yun. Pamilya na lang. At saka yung experiences mo siya po ay taga Sirang Lupa, Kanlumang. Sa pangalan pa lang, para ayaw na puntahan. Pero maganda yung place kung kami kumakain. Sige po, Ate Teng. Kaya nga sinabi ko na huwag ako English nag-aaral po ako sa public school, hanggang high school. Napakahirap ng aming pamilya. Siguro wala masyadong makaka-identify na kahirapan namin. Ako po ay pangatlo sa 8 magkakapatid. Ang aming pong panganay ay lalaki. Ang sumunod sa akin, yung sinunod mong kapatid, masakitin ko yan. Kaya ako po laging katulad ng inay ko sa lahat ng gawain bahay. Na kung bakit naman itong nanay ko, tuwing 2 taon, may bata. Kaya, di ba masaya pag nagdadagdagan ng pamilya ko? Hindi. Nagdaglabahin, gawain. Naiinis ako. One time nga kuya, naglaba ako sa ilog.
Habang ako'y kubang naglalaban ng napakaraming ganito, lampin ang aking mga kapatid. Sa kabilang parte ng ilog, naririnig ko nga ang pagkatawanan, pagtilian ng aking mga kababata. Kitnagit kaya ako. Sabi ko nga, galing pa naman nila. Samantala ko, kuba na sa kalalaman. Kaya medyo hapon na rin ako natapos at ang dami nga kasing nilabahan. Bata, may nakita akong tutubi na lilipad-lipad. Nag-iinap, diba? Hinahabol ko, pero lumilipad pag eto na, magchuchubi ko na. Napunta siya sa malalim na parte na tulog. Kaya hindi ako nagdalawang isip, todo na to. Talagang inakap ko po agad ang sintibang saging. Tawag ako ng tawag noon, tuwan-tuwa. Naglalamoy. Para talaga din naman ang panahon, ginawa ni Lord para sa akin lamang. Yun ang paraiso ko ng mga sandaling yun. Parang yung ginawa na pasiglayin ba ako at makapaglaro din ang hulantang ako sa malakas na pagtawag ng aking tatay. Galit na galit niya akong tinawag. Sutera! Uwi ka na. Hindi po ako natawa nung sa ginawa ng tatay ko. Kasi sa pagtawag niya, alam ko galit eh. Pag-akiyat ko po ng tubig, pag-ahon ko. Damang-damang ko po ang sinturong katad sa aking balat. Pinakit niya sa akin, sandali ng paglalaro. Di po ako kumain bago matulog ng gabi niya. Nanay ko naman, hinahagdos yung aking buhok. Narinig ko naman mahina nilang pagkatalo. Bakit daw ako ginano? Kasi yung gusto namin, wala gagamitin, hindi po, baka po uso na lang ng diaper na nabibili. Dahil nga kami sobrang mahirap lang. Kaya talaga, kaya naman pinagtanggol ko. Nag-aaral din naman kaya ako sa public school nga, dahil lang nasabi ko kanina. Hindi rin ako makapaglaro doon. Dahil sa bahay naman ibang teacher, doon naman ang pagdunod ng uban. Yun pa. Yung uban, puting buhok. Yung puting buhok. Kaya minsan, yung masalita ako, salitang kanto, pa rin mga kabataan katulad. Makarelate naman. Inaral ko din kayo, ha? Tuwa-tuwa ako dun sa kwento mo noon na nagdadalagita ka na sa yung papel di hapon. Pwede mo ba siya? Yun nga yun. Kwento yung papel di hapon at ang pangalang Sotera. Pero prior to that, Kuya... Aba, yun ha? Prior ha? Narinig ko yung si Jenny. Oo, spell prior. Yeah. Pero ano talaga, one time nga, sobrang hirap namin. Di ba, pag-oras na ng Jigo, gano'n po kailan tayo, no? Ako nang hindi eh. Kasi lagi na lang, buti nga iba, may ulam. Kami wala eh. Minsan disabog lang. Kasi, oo. Kaya, bagong minira. O, yan, kainin nila, nasabog. kaya talaga lagi kami pong walang ulam naman. Pero, yung kanin lang, siyempre, di ka naman excited. Lutusan ako ng tatay ko sa tita ko. Tita ko siya, pero ninang ko. Tapos, nung piniram ko ng martilyo, yung ninang ko, may anak na babae na katulad ako. Kasi kay dad ko, babae, siyempre chinika ko naman dahil nadudula siya, naglalaro ng manika. So may manika, ako'y pagka minabalot ko para kunyari, meron din akong manika. Ganun ako naman. Nagsasalita siya, may kinakain candy. Abay nalagla. Talagang pinano pa niya at umalis. Ako po, sandali yun. Hinigang akong tuhod naman. Dali-dali ko kung dirampot yung candy at sinubo ko. Alam mo, para sa akin, yun na yata, masarap na hindi ko kaya. Yun. Tapos po, nung pag-graduate ko po ng high school, ako yung aking sapatos, nilagyan ng mga barya para ito maging successful ako someday. May Chinese. Oo, dalawa na. Dalawa. Tapos nga, pinatigil din naman ako ng pag-aaral. Kala ko makapag-college ako.
Kasi tutulong ako sa pagpapatuloy na pag-aaral ng aking mga nakababatang kapatid. Ako po ay nagtrabaho sa examining industry. Sino magsasabi na pangit ang lola niyo ngayon sa harap niyo? Di ba? Hindi naman. Hindi ako papayag. Marami po naman naliligaw sa akin. Hindi ko naman sila mamatay. Sinabi Vargas siguro. Oo, kuya. Big Vargas, si Little Gasme. Ay, bantay nga, yung naimbitahan kami sa isang kwasyon. Nandun din yung aking mga manliligaw. Pero isang pinakamakulit. Kwento ng kwento, yung mga kwento na wala namang kwenta. Ako naman iti, siyempre, yung during the time, patapang iti-iti na ganyan. Siyempre, tayo ako yun, gano'n. Kwento ako sa mga kapornya niya. Pinakakita po naman sa akin na kakilala sa mga ng tatay ko sa trabaho. Nagsumbong ako. Noong mga araw na yun, wala lang eh. Siguro hindi pa nasumbong. Pinapukasan. Uwi ko po ng bahay. Mag-asawang sa sumalubog sa akin. Sabay hawak po sa akin mahabang buhok. Minudnud po ako sa bawat sulok ng aming kala ng tao. Kasi bakit daw ako nagpapaligaw sa ibang lugar. Ang aming pong pamilya ay madasali naman, pero kung sa patibig po talaga, bawal tumawa ng malangha, bawal yung ganyan. Puro yung tawang ganyan lang. Ano lang, so bawal yung pagpatawa si Dolby. Sa galit ko talaga naman, ang dami na talagang biglang hindi ko na rin maintindihan ang nangyayari sa akin. Ulit na galit ako eh. Bakit ba lahat eh, hindi pwede? Napakaraming bakit ang gusto ko ibalibag sa kanyang mukha ng mga araw na yun. Bakit ba hindi ako pwedeng uminom ng soft drinks? Sarsaparilla, sarsi ngayon. Chocolate? Chocobin? Chocolate po ngayon. Maraming iinumin, ngunigin si sentimos lang yan. Pero kasi, dapat na mga kapatid ko sumunod sa akin, nag-aaral na ng college at high school. Ako'y nagdadalaga noon, siyempre, kahit pa sinasabi ng iba na makadukuti po, dahil wala akong mapakilalang boyfriend. Hindi eh. Dahil pag nakakakita ko ng gwapo eh, maaaring pinapakiramdam ko naman, kaya ayoko na rin kaya nung nagbubusa lang ng crepe paper, papel Japon. Para gawin kong lipstick. Parang naman hindi dapat bibili. Kasi bakit ba? Gusto ko sabihin sa tatay ko na obligasyon na dapat kanya lang ay bakit pa sa akin niya pinaaako din. Ang dami ko rin pangarap. Gusto ko magtrabaho ng opisina. Sa opisina, ayoko na skin worker lang. Nagbukas ko yung golf course nila. Golf course? 79. Ang lumang golf course? Ang lumang golf course. Dahil hindi po naman ako nakabot man ng college at na high school graduate lang ako. Nagtadi po ako doon kasi mali naman lang ang sweldo sa pabrika. Kasi hindi nga seasonal nga ang trabaho ng tatay ko eh. Nagkadi po ako. Katunayan, naging presidential kadi ako ni President Ferdinand Marcos. Social, mga kilalang tao sa lipunan. Mga brothers and sisters, ang kadi po ay yung tulong at taga-dala ng bag ng mga golfers. Hamak na trabaho po, pero ito yung nanay na. So, dito ko po nakilala ang tao na nagbabago ng aking buhay. Hindi ako yun. Yes, nagpagaan ng aking pakiramdam. Wow, talagang piling. Oo, talaga kuya. Anong feeling natin kung nakita mo yung mga tipong Big Vargas na pumapalo na ayos nga? Eh, siyempre, sikat naman ako kasi madiskarte ang lola mo kuya. Yung nakasipat naman ako sa hall. Sipat ng butas, medyo may barat. Yung butas talaga ng golf course. Yung gawing double meaning. Ayun yung talaga pong asintado ko noon. Nakay ng sa green. Magaling ka palang tao. Kaya bumbong ko kaya na si Jack Nicklaus. Siguro hindi naman yung masyadong kilala. Si Jack Nicklaus, sino yun?
Ano yun, sikat yun sa buong bansa. Wow. Mahusay na golfer. Wow. Naging ano ka dito niya. Naging tadi. So, social ka na tadi na parang class A or the class A people. During that time, at hindi ako masyadong Wow. So, alam mo yung mga chismisan ng mga President Marcos na magdi-declare siya ng martial law. Yes. Ano? Sila Cuenca dati. Wow, si Cuenca po eh, secretary ng PNCC, yung SLEX ngayon, yung dati. Marami Sa history talaga. Ano lang talaga. So anong na-feel mo nung nakita mo yung parang, eto na, Lord, eto na. Hindi sa dami namang yun, meron namang, ang mga mayayaman naman, maraming indecent proposal, pero hindi ko naman siya kinagat ko yun. Kasi may nagpatibok talaga ng aking... Dapat tumibok. Yes. Talaga? Talaga may nagpatibok, pero hindi siya nagsabi. Golfer ko na, medyo. So, sige nga, kwento mo. Excited ako dyan. Okay. Hindi, yun naman, lahat naman kayo ay nailabat ng mga kabataan. Basta naman naman hindi na-in-love sa studio, palalabasin na namin. Wala, lahat na-in-love. Ate, go. Ganun pala pag nai-love. Gaan-gaan ng feelings. Parang lagi nang inspirado ka ba sa lahat ng ginagawa? Wow. So this is your first time na na-inspire ka sa buhay. Oo. Dito mo nakita yung parang, ito pala yung buhay. Sabi ko nga yung dati kumutong black and white, naging napakakulay. Ay, makulay. Talaga. Todo talaga. Tapos, siya naman kasi napakagwapo. 27 years old pa lang siya. Wow. Siya po ay direktor sa PAL, treasurer sa PLDT. Basta marami siyang connected sa mga iba't ibang korporasyon. Ganun siya kakilala talagang siya po ang treasurer din ng sa golf course eh. Kaya agad sa dami nga ng nagkakagusto sa akin noon, mga mahirap eh, meron mga putoy at saka mga nilipat natin po kasi sports complex bilang lover supervisor. So tumaas na yung mo, dahil nakita mo. So dito medyo nagbago yung takbo ng buhay mo na medyo dating papel di hapon na lipstick, pero L'Oreal na ngayon siguro yung binabalatan yung lips mo. At syempre, nakabili na ako ng mga kasi dati nga, at one time pa nga sa pagpapaklip ko pa nga sa tao yung pabango ng kuya ko ginamit. Ginamit ko. Eh di pag-amoy yan. Pag-amoy niya ganyan, eto na. Ang dami naman tumatawang PG at dumating na. Ano yung PG? Eh, hindi nyo na alam nung during that time, ay po sikat na pabango. Pabango? Hindi ko alam yung brand name niya eh. Pero yung nagdatingan na yan. Tapos, so sinagot mo talaga sa'yo? Sinagot mo feeling naman yung mutual. The feeling is mutual. Wow. Ang sarap pala bang ikaw ay nakikipag-holding hands sa kanya. Yan. Holding hands? Yes. Hindi ko alam kung anong kuryente ng makit sa akin. Lalo na pag ikaw ay nalang kaya. Ay, oo naman. Si Jerry, pag ginagawa yan, 220 lahat yan. So ikaw, mga 300 volts siguro, no? Pero may dinasayang ko yan talaga. Sa dami ng kanyang mabuting tatangin. Talagang sa kanyang mabuting ko ang buhay. Wow. Pagkatao, pagkababae, karangalan, puso pati kaluluwa. Kahit alam na alam ko, siya po ay may pananagutan sa buhay. Hirap. Medyo... So, nabago yung buhay mo, pero may conflict, no? So, masyado kong mahal yung tao yun, buong-buo. Sabi ko, kahit ito yung magtatawa, kung naramdaman ko yun sa security guard na nagpapakyute sa akin, okay lang sana eh. Sa kanyang bodyguard at sa kanyang driver. During that time, hindi ako maalis na wala akong bodyguard at saka driver. So, status ka pala. Noon, wala kami sariling bahay. Nagkabahay po kami. Walang pinalampasan mo sandali na talagang hindi, lahat ng pagsasama namin talagang kapanapan na din. Nabibiyan na kaya nga po nabiyayaan
kami ng isang anak, malaki. Ganun po, maraming isa na rin ako nakakarating dahil sa connection ng tao ito, dahil sa pera niya. Dati, pag katulad nga nito nung umuulan, nababasa kami, meron kami namin sariling bahay. Hindi lang po isa, umuulan lang yun, at maliliit na sukat ng lupa, nakabili po. Doon sa marangyang buhay na nararamdaman mo, Ate Teng, ano yung pumasok sa isip mo na mayroon bang magsasabi na, oo, hate ko pa rin yung paligid ko, pero eto ako ngayon, pasang-pasa sa ulan. At enjoy na enjoy. At ang naging, parang nga din akong hindi masyadong pag-usapan, hindi magsakot. Noon naman, takot silang pag-usapan kami kasi niyari ng asyenda yung aking karelasyon eh. Kaya, pag pinag-usapan kami, tanggal sila sa trabaho. So, ano yung power mo, ano? Yes, naman. Yung bulong power? Grabe, tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Hindi ko tayo mamukha yan. Nakakaliban na. Bukas, wala na. Pag hindi ako inintay sa sasakyan at ako'y, talaga naman puno na. Aba, tumaray ka na sa dati. Yes. Suspendido. Suspendido? Alin niya. Ha? Grabe ang power mo. No? Talagang parang pala si President Marcos. Talagang martial lahat sa'yo. Pero masaya ka, Ate Teng, no? Hindi. Hindi ka masaya. Bakit naman? Kasi alam ko na hindi naman namin yung taong yun. Oh. So alam mo na nagkakasala ka pero you're still enjoying it. Parang gano'n. Pero alam mo, isipin ko lang na nagkakahiwalay kami. Putulin namin ang relasyon namin. Masarap na sana naman tigo ko kayo nung time na yun. Kasi mahal ko talaga siya. Grabe, dumating sa'yo yung mahal na mahal mo siya pero andun yung siyempre, may konsensya ka naman. So, nag-iisip ka naman. Sabi ko nga, pinalaki naman kami na madasali ng hinay ko. Kaya one time po, alam mo ako po, sa peak na aming relation na ganyan, may nag-invite sa akin na mag-breaks daw at handmaids of the Lord. Siyempre, yung pinahiya ko yung nag-invita, nag-attend ako. Huli po, sa pag-attend ko po ng seminar, parang hindi ko talaga ako ni Lord noon. Nakaramdam ako ng matinding takot at banal na pagkatakot sa kanila. Sabi ko nga sa kanya, Lord, bakit ganun? Bakit hindi mo lagi ako binibigyan ng para sa akin? Bakit ang damot ng kaligayahan sa akin? Ang kaya mo, hindi mo nakikita. Deep inside of me. Ang dami-dami ng sakripisyo. Bata pa hanggang sa ngayon. Mahal na mahal ko yung lalaking yun. Pag mamahal ay binigay ko lang sa kanya, wala na akong itinira sa aking sarili. Sa laki nga ng pagmamahal ko sa kanya, kung sinabi niya na triangle ang buwan, naniniwala ka rin ako. Kung sinabi niya sa akin, ganun po yung pagmamahal. Sa pagkituwa lang kami pagmamahalan, kami lang ang nakakaalam kung gano'n yung parang pasagrado sa amin. Nagdasal ako sa kanya noon. Lord, bakit nga gano'n? Bakit lagi may kulang? Kahit nga ikaw, hindi mo ko naintindihan. Kasi sasagutos mo ng aking laban. Sobrang malalim ang naging relasyon. Tuwing makikipag-usap sana ako sa kanya, makikipag-iwalay. Lagi na lang namin sa ilang. Inisip ko din po, kung ako kaya ang naging asawa noon, na kaya ang pagkaramdam ko. Pero hindi. Pagkarap ko siya, yung pagkaramdam ko lang ang aking gustong iparamdam sa kanya.
At dumating po ang pagkakataon na, yun na nga, period. Goodbye. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang buhay. Pero pag umaga naman, nagigising pa ako. Mabuti na lang nga, mayroon naman akong anak na napapagtunan ko ng pansin at hindi naman din pinabayaan ng ating mahal sa buhay. Wala pa po 1 year na ako'y nagbabago. Na-diagnose po ako na ako ay may breast cancer. Ano naman ito? Bakit ganoon? Kala ko ba matuwid ka, Lord, sa aking pagdadasal sa Kanya? Bakit ganoon? Bakit nalang bihada ko sa lahat ng bagay? Sabi mo ito kakausapin, huwag kang haharapin. Pero ang dami-dami dito sa sakit na pinikim-kim ko, Lord. Ito ako. Ayan ang ating anak. Patitigong na lang ba ng ganyan? Ano ba kasalanan ko? Dahil ako'y nagmahal, hindi mo ako binigyan ng taong dapat lang. Bakit hindi mo ako binigyan ng pamilya na nakakaunawa sa akin? Bakit? Bigla na lang para akong matanda, ako'y bata pa. Wala akong sariling akin. Kahit sa maliit na bagay, kahit sa tente, wala ako. Pinagpatuloy naman ang mga kapatid ko ang pag-aaral, mga tapos na sila lahat. Yun ang iyak mo, nagdasal sa Kanya. Sinuko ang aking sarili. Sa bawat ikot ko sa aming bahay, dadasal ako sa Kanya. Nagro-rosary. Kahit sino santo yung aking tinipahan at aking hininganan. Dasal. Ganun po yun. That was 1999. 15 years na po. Ako ay nagka-breast cancer. Ito naman. Sa aking pagdadasal po noon, kay Lord, ibibigay ko ang aking buhay. Sa Kanya lang. Katulad ng hindi ako masyadong familiar sa mga versa o mga Bible reading. May isang babaeng pupukita. Mga tsuba-tsuba lang ba? Pupukita. Pero para naman light yung aking Medyo light yung moment natin. Kasi, di ba? At saka yung publikano, nagdasal yung publikano, Lord, patawad ko, bla bla bla. Ako'y nagbibigay ng ganon. Kasalanan, yes. Pero ito po yung isang makasalanan. Barela. Umiiyak siya, pagkakita pa lang ni Lord. Pag-welcome niya. Kasi pinunas pa nga niya. Gabay ng buhok. Para, yes. With oil. With oil pa. Meron pa nyo. Kami naiiyak. Ate Tay, kailan yung times na nakausap mo si Lord at Lord, sige nga, ikaw na yung bahalang magpatupo ng buhay ko at I'll accept you as my Savior. Yung aking lowest moment sa buhay. Yun. That's the Kasi answer. po naman, alam nyo, ang aking kapatid, ang aking anak noon, grade 6 pa lang. Hindi ko, takot ako para sa kinabukasan ng aking anak. Sabi ko nga sa inyo, ako na may nag-handmaids of the Lord, medyo ano na. Pero talaga yung total surrender ko, talaga yung masasabi ko, total surrender kay Lord. Yun ang talaga ako feeling ko, ako matutsugi na ba? May mamamatay ka. So, yung shoot felt din na desperado ka na, Oo, talaga. na
Nasa balon ka na lang. Ano talaga, kasi yung masaya mo noon. Sige, bahala ka na. Kuhanin mo na lahat. Huwag lang yung buhay ko, maglilingkod ako sa iyo with all my heart. Di ba, kung bagay binigay ko sa aking dating love, yung puso, isip, kaluluwa. Yeah, dati masikip-sikip yun. Pinalig mo kay Lord. This time naman, kay Lord ko naman iniyak. Sige, Lord, pwede mo nga kuhanin lahat. Pero pakiusap lang, kung bibigyan mo ako ng buhay, ay talagang bibigyan yung maglilingkod ako sa'yo na to the max na nga. In any ways, sabi ko gano'n. Ano ang difference ng happiness nung nakita mo yung material na bagay dun sa pakikirelasyon mo dun sa yung love kaysa dito sa love ni Jesus? Ayan. Yes. Nung araw kasi, wala akong pakialam sa mga bayad ng buwis ba? Bayad ng buwis ba? Oo, kasi siya lahat ang shoulder noon. Ngayon? Oo, ngayon, kahit ako bisip na bayad na ganyan. Dapat lang, ito yung nararapat. Tapos ngayon, ina-appreciate ko ngayon ang kahit ko pala ang namang gumamela sa akin. Wow. Ang dami pala gano'n na hindi ko naman tinignan. Ito meron ng harang ng aking mga mata. Tapos, alam niyo po, looking back doon sa aking nakaraan, gano'n na po ba? Tama na? Brother? Hindi, ako producer dito. Kasi nga, Ang segment ko. Sige. diba, inis na inis ako sa aking... So, nandun yung shake. Inis na inis. Nandun Inis na inis ako sa aking yung pinagagawa. Pero... Nakakadiri ka. Nakakadiri yun. Hindi man ako madiri. Kasi malaki din naman ang lesson na nangyari sa akin. Biniyayaan ako ng Isang asang na lalaki na sabi kanina. Pinaiinis ko na dati. Bakit ba ako nagpapaaral ng mga kapatid? Alam mo kuya, tatlo ng kapatid ko sa abroad. Wow! Lagi po sila, may mga occasional nagpapadala nga sila ng chocolates, iba't ibang klaseng candy, lipstick. Imported na ka nga kaya. L'Oreal na. Yun. At saka Elizabeth Arden. Yung ba mga init-ngit ko na hindi ko Na hindi mo na nakukuha. Ngayon po ngayon na nandiyan dyan. Ang galing bumalik ni Lord, ano? Yes. Hindi mo naman nga din ma-appreciate. Di ba, ina-appreciate naman, pero sinishare ko na talaga sa iba. Kasi may kwento nga, di ba, yung tayo daw nga hindi ginawa ni Lord. Yun po sa aking naranasan. Hindi tayo ginawa ni Lord na perfect. Kasi siya ang magpapa-perfect sa atin. Kasi kung perfect ba ako noon, kami, gano'n. Natapos kaya, at saka may realization kaya ako ngayon. Nung po nag-aaral yung aking anak, kasi natapos ko ang aking anak nung, di ba, nursing dito. Alam niyo naman yun. At saka ngayon po yung doktor ng anak ko eh. Wow. Yung po aking mga kapatid na pinag-inikita kong bigyan at suportahan. Sila ang nagsuporta naman. Kung wala na. Oo. Kung ikaw Kita mo ay yung may tatanim, magtanim kayo ng maganda, may aanim. Wow. Ayun. Ang aking pinagpapasalamat din kay Lord, hindi naman natunugan kaya ng jowa niya. Thankful naman to. Hindi natunugan. Nagkarelasyon kaya kami. Pero may realization pa rin at pinatawad pa rin. Humingi ka rin ng tawad. Yes. Di ba, minsan may mga pari na sinabi, kahit hindi ka nagkasala, may katabi ka dyan, humingi ka ng kapatawaran. During the time na ako namin nag-reflex, di ba, nangyayari yun, humingi na ako ng tawad sa kanya. Yun. Di ba kala siya, mag-enjoy na sila ng todo na. Dahil ako naman, free na basta. No turning back. Yes. So napatawad mo na rin si tatay at si nanay. Yes naman. Yung tatay ko nga, bago nga siya namatay, body-body na kami. Wow. Mas naintindihan ko siya. Ikaw kung nga pala yung babaeng kung kung saan lang nakausap o ano. Diba sabi ko, di naman ang pangit. Oo, ikaw yung mga Rosano Ortiz. Kasi doon pa natuon na ako ng sinulang, no? Yun nga, yun din. So hindi naging
naging mahirap sa'yo, no? Yung pagtalikod, yung turning back talaga. Kasi, ibinigay mo na lang talaga kay Lord. Di ba may kanta, wala nang hahanap-hanapin pa. Hanapin pa. Panginoon. Panginoon. Ganda nun. Pero kanina pinayak niyo ako sa second song. Ayun. Yung anchor. Pinayak niyo ako. Parang ako, yung moment ko po kanina, yun po yung moment ko nung ako nga iyak kay Lord. Na Lord, give me one chance pa. English na naman. Yeah. Tatlo ka na. Ay kasi naman, 2 araw ko nakausap si Dr. Jenny. Na-in-love ka na ulit? Hindi. Hindi na. Wala. Siya lang talaga minahal ko. Hanggang ngayon, sa malaki pa rin bahagi ng aking puso na siya, nandun pa siya. Akpado niya. Pero wala na yung mga tsurbahan na isip. Wala na yun. Wala na yung contact sa cellphone. Yeah. Totally wala. Wala na yung mga tsuktsak Chinese. May bata. Kaya ganun na tayo. Pasensya po na hindi ako napamanin. Kasi alam ko inaantong na din kayo. At gutom na kayo. Sabi nga ni Brother John, sa isang bagay na gusto mong talikuran, may na storya siya na sunugin mo na yung barko o yung wala nang balikan ito. So, gano'n ang nangyari sa'yo. At yun pa, pabili ko po ano dahil tumitingin na sa oras ang aking pong paghuling salita na alam ko na po yan. Ano po ang inyong huling mensahe? Ano po ba yung pelikula na ipopromote nyo? Sige ate. Para po sa kapatiran ng lahat, si Ate Teng po ay isa sa mga bumubuo ng o liderato ng PREX, Chair of St. Peter, Balibago Chapter, at ang aming pong mentor na nandito ngayon at pinakikita, si Father Erwin, yan po ang nagsimula ng PREX sa amin, palakpakan po natin. Ano pala si Father, idol na idol natin yan. Hindi na alam niya ako kilala ngayon. Siya po yun nagpasimulo sa amin ng PREX, it's a family seminar or masa-masa natin. At si Ate Teng po ay nagsisilbi ngayon sa Chair of St. Peter bilang isang MBG, Mother Butler Guild. So po yung mga tagalinis ng simbahan. Kung gano'n kataas sa kanyang tingin sa mga mababang kalubang workers, siya ngayon ay isang mababang kilala na naglilinis at nag-inaayos ang bawang isa. At mapalad po siya, nandito ngayon ang anak ng doktor! Doktor mo po ang anak ko. Proud mother. Come on. Pakilala mo? Tinatawagan ko yung aking anak na tumayo nga sa At very proud mami. Ayan. Si Mother Jen. Ay, si Dr. Jen. Pangwawakas ko pong salita ko yan. Sige po. Sige po. Kayo po dito sa The Peace, huwag niyo sabihin na si Lord may utang na loob sa inyo si Lord. Dahil kayo naglilingkod at tayo po nga pa rito. Hindi po. Privilege nyo. Napakalaking privilege nyo. Ano nang yeah. Tatlo. Binibilang ko. Tatlo pa lang, hindi 5. Yung isa, past tense. Ay, na makapaglingkod. Yun po isang napakagandang pagkakataon din sa inyo. Na kahit sa maliliit na bagay, kahit hindi kayo ang starring dito sa harap, nakikita ni Lord ang lahat ng ating ginagawa. Okay. Sa natunghayan po natin ngayong umaga, natutunan natin ang life testimony ni Ate Teng na hindi natin matatawaran. Tayo nga po ay sinasabi namin God's gift to Peace Central Mall dahil sa mga ganyang klase ng buhay, ang iba ay binabaw na lang sa baul, di ba? Kayo sabi nga ni brother ko, when you share, parang yun nag-o-open up ng gift ng the Lord, sabi nga niya. And ang gusto lang namin sabihin sa inyo na sabi ni Ate Teng, mahalin po natin ang ating sarili, be kind to ourselves, and for us to extend our love to
others. At saka, Sige po. from their experience, sa experience po na yun, naibalik ko po yung aking respeto sa sarili. Amen. Minahal ko po yung aking sarili. At masarap naman pala magpakababa. Ako po ngayon naman naglalaba ng mga gamit ng sa simbahan. Aba, isama mo na sa amin, wala nang matulog. Ako, tutoy pwede naman na ipakuba ko na sa imbahan. Pero yung natutunan po yung sa napakaliit na Sabi nga po niya, I think, if we are not kind to ourselves, no amount of kindness we will get to other people will be enough. And if we don't love ourselves, no amount of love that we get to other people will be enough. And if we don't accept ourselves, no amount of acceptance will be enough sa tao na makakaramdam ng ating acceptance. So we can proudly shout today God removes our shame. Pwede po ba magsigaw natin? God removes our shame. And with that, we would like to thank Ate Teng Manain. Ayan, bibigay po ng ating shot. Thank you po. thank you. Ayan ha, parang namas talaga yan ha. Thank you for giving us the time. Edi beso. So, Ate Teng, maraming salamat. Here we go, our senior feast builder, Brother John Escoto. Maraming salamat, Abunda Enakino. Ito po ang inyong lingkod, Wally Bayola. And again, the message rings true for all of us. That ang title po ng talk nito is Dangerous. Sabay sabihin, Dangerous. And God's message to you and me, kagaya po ng sinabi ni Brother Noel, yung ancestors ni Jesus, hindi sila perfecto. And yet, binigyan sila ng pagkakataon. And they were able to live lives at a special bonus, naging ninuno pa ng Panginoon. And the three messages I feel that we can draw out from the life of Tamar. Sabay sabihin Tamar. Number one, kasi nangyari kay Tamar dito, sumobra ang kanyang pag-aalala. Wala nang nagmamahal sa kanya. Paano ko tatangkilikin ang aking sarili? Ang pinakamalaking problema ni Tamar ng mga panahon na yun, wala na akong buhay. Kasi ako'y isang balo. Nung panahon na yun, kapag ikaw ay walang asawa, wala kang mamanahin. Kasi ang mamanahin mo lang, ang magmamana lang para sa'yo, ay yung anak mo na lalaki. Wala kang asawa, wala kang anak na lalaki, wala kang buhay, wala kang kinabukasan. Kaya ang ginawa niya, she has to put matters into her own hands. Gagawin ko ang iniisip ko na tama. Wala na akong pakialam sa consequences. And she acted like a prostitute. Ang mensahe na natutunan ko, number one, pakita natin, if you don't do it God's way, it's dangerous. Sabay sabihin, if you don't do it God's way, it's dangerous. You're actually living a dangerous life. Pag ginawa mo yung mga bagay-bagay na init sa puwera mo ang karunungan ng Diyos, maniwala ka sa akin, life will become more difficult for you. Akala natin ang mga batas na yan ay batas lamang at utos at kailangan sundin. Kasi pag hindi mo sinunod, kikidlatan ka. Hindi po. Ang mga utos ng Diyos ay nandito. They're not so much rules as they are guidelines for us to live life in full. Maaaring hindi madali sa simula. Ngunit kung atin ito ang susundin, it will lead us to a beautiful life. Ngunit kapag ito yung sinantabi mo, you are actually inviting disaster for your life. Pangalawang natutunan ko sa buhay ni Tamar at sa kwento na natin ngayon kay Ate Teng. Number two, God is faithful. Sabay sabihin. God is faithful. Anong ibig sabihin ito? Tanongin niyo kung ano.
Sobra ang pagmamahal at ang katapatan ng Diyos sa atin, and He will do whatever it takes to bring you back. Hindi ka niya papabayaan. Patuloy ka niyang liligawan. Patuloy ka niyang tatawagin. At kahit sa kasulong-sulukan ng kadiliman kapag tago, hahanapin ka niya upang kumbinsihin kang bumalik sa Kanya at mahalin mo siyang pabalik. Hindi ka niya paparusahan, mamahalin ka niya at aanyayahan mahalin siya pabalik. He will do whatever it takes to bring you back. Ano-ano ang gagamitin ng Diyos? Tatlo ang gagamitin ng Diyos. Ilan ang gagamitin niya? Tatlo. First is crisis. Sabay-sabay sabihin crisis. Number 2, confrontation. Pangatlo, catastrophe. Ang ibig ko pong sabihin ng crisis, yung masasamang desisyon na ginawa mo sa buhay mo, bigla mo nang mararamdaman, aabutan ka na. Akala mo dati nakakalusot ka, pero aabutan ka na nito. Meaning the consequences of your stupid decisions will finally catch up on you. You will be sick. Somebody will sue you. May magdedemanda sa'yo. Or you will get pregnant. Or iiwanan ka ng misis mo. Kasi nadiskubre nga, nakabalbalan ng ginagawa mo. Or you will fail. And the list of many things. May mga mangyayari sa buhay mo. Pero ito po ang titiyakin ko sa inyo. Tanungin niyo kung ano. Wala pong kinalaman si Lord dyan. Hindi po kayo pinaparusahan ni Lord. Yung mga nangyayari sa iyo, consequences ng mga decisions mo, inabutan ka lang. Kasi akala mo dati nakakalusot ka. Pero kung ano ang tinanim mo, siyang iyong aanin. Walang kinalaman si Lord dyan. Hindi si Lord ang nagbigay nito. May mga nagdadasal may cancer sa lungs at sasabihin, Lord, salamat po sa trial na ibinigay mo sa akin. May walang kinalaman sa Lord dyan. Kung si Agnes na palang naninigarilyo ka na, magkaka-cancer ka na. Am I making sense here? God is not punishing you, but the consequences of your stupid decisions are finally catching up with you. Sabi ng tatay sa anak, malungkot kami ng nanay mo kasi gipit na kami masyado, hindi ka namin makakapag-aral. Tapos sabi naman ni Tina, ako naman itay, ang saya-saya ko. Bakit anak? Kasi kung kahapon na-kick out ako. Ang bait talaga ni Lord, ang galing niya na mag-timing. Walang kinalaman sa Lord sa pagkaka-kick out mo. Hindi ka kasi nag-aral. Yun. Kapag ginamay mo kasi Lord. God is not punishing you. The thing that you experience now is that you inflicted to yourself. Letter B, confrontation. Sabay-sabay sabihin confrontation. Makakadama kang bigla ng sakit at kalungkutan. Alam niyo ba the pain that you experience is an alarm? Sabay-sabay sabihin alarm. Na ibig sabihin something is terribly wrong in your life. Yung kwento natin, kanina tinanong ni Brother Noel si Sister Teng, ay ako, nakukuha mo na lahat, masaya ka ba? Ay, hindi po. Alarm. That there is something wrong. That what's happening is not according to God's will for your life. Ang iba, imbis na patayin ang sulok, sinisira yung alarm. Di ba? No, para hindi na lang nila marinig. And they will cover it up with many things. And life becomes even more dangerous. They cover alarm with many other things. They cover it with sex. Para pag masarap, hindi mo na mararanasan ng pain. They will cover it up with alcohol, maglalasing, para sa gabi, hindi mo maisip ang problema mo. Some will even cover it with ministry. Papagunin ang sarili, kunyari naglilingkod kay Lord, para pag-uwi sa bahay, tutulog na lang, pag-gising kinabukasan, magpapakapagod uli. They cover up the alarm. The third C, catastrophe. Sabay-sabay sabihin catastrophe. What is catastrophe? Catastrophe is when God steps back at sabihin ni Lord sa iyo, ayaw mo naman ang pinapakialaman kita at ikaw na mismo nagpakalayo-layo kay Lord, ayun mararamdaman mo na ang buhay na malayo kayo. You will feel the full impact
of the consequences of your stupid decisions. At hopefully, pagdating mo sa dulo ng malayo, then you will look for God. Hanapin mo na ang Diyos. Ganyan po ang nangyari sa prodigal son. He was living a dangerous life. Tamar was living a dangerous life. Ngunit siya ay nagtalik. At ang sinabi ni Brother Noel, kapag nangyari na ito, nadama mo na wala ka ng ibang pag-asa at nais mong bumalik sa Diyos. Be kind to yourself. Sabay-sabay sabihin, be kind to yourself. Ano po ang pagkakaiba ni Judas at Pedro? Tanungin niyo ko ano? Judas was filled with shame and Peter was the same. Ang pagkakaiba lang si Judas, pinangatawanan ng pagkakamali. At sinabi niya, I don't deserve anything. Ito ang nararapat sa akin. Ngunit Peter felt the kindness of God, decided to be kind to himself. Nakakahiya ang ginawa. Hindi ito na ipagmamalaki. Peklat ito sa buhay. Nagkakamali. Pero alam niya, pag nagkamali, pwedeng magbalik. Merong isang lalaki sunog ang tenga. Tinanong siya minsan, bakit sunog ang tenga mo? Kasi namamalansya daw siya. Inilagay niya yung cellphone katabi ng plancha. Nag-ring yung telepono. Ay, dinakot yung telepono. Hello? Plancha? Ano? Nasunog. Ay, ganun, Brad, kawawa ka naman. Bakit magkabila? Kasi tumawag yung kaibigan ko ulit. Tumawag ko ulit. Ay, nasunog na naman. At least pantay, di ba? Nagkakamali. Minsan na uulit ang pagkakamali kasi hindi ka naman perfecto kaagad. No, pag nagsisi ka, ang mensahe ni Brother Noel, be kind to yourself. Kasi alam natin lahat, pwedeng bumalik kay Lord. At ito, pag ikaw ay natuto, ano ang mangyayari sa iyo? Tanungin mo ko ano. Pwede bang pakiabot ang aking drugs? Pag bumalik kay Lord, hindi po nagbabago ang isip ng Diyos. Jeremiah chapter 29 verse 11, it says here, for I know the plans that I laid out for you, plans for your welfare, for your good, and not for your destruction. Meaning, pwede kang bumalik sa pangarap ng Diyos sa iyo at hindi nagbabago ang isip mo. And you can get back on track and you can still fulfill your dreams. Nagkamali ka, naging matuwid, nagsisi, pero pwede kang gamitin ni Lord. Tanungin mo ko paano, ikaw ay parang walis, kahit madumi, nakakalinis. Nagkamali ako. Ang dumi-dumi ko. Ay pwede bumalik kayo. Tapos yung dumi na naranasan mo, natuto ka dyan. At ang buhay mo, the very thing that you're so ashamed about, your mess will become your message. The test that you have will become your testimony. God never wastes a hurt. Kaya gamitin niya ang sakit na naranasan mo para sa kalayahan ng ibang tao. May we all stand. Wala pang dinarek na. Ang walis, kahit madumi, nakakalinis. At yung plano ng Diyos sa atin, we've been living dangerous lives. We want to get back to God. He will use you and me. He will never focus on your pain. He will never focus on what is dirty. He will focus on what's beautiful in you. Kinakailangan lang sumigaw, tawagin